nasisira tapos di naman natin nagamit. So sayang naman, 'di ba? So ayan na, we are live. Teka, inaayos ko ang aking damit. Nakusot-kusot kasi may hanger pa. Oo. Tag mo na yung yung katrabaho mong may kusot-kusot yung damit tapos may hanger-hanger na na may hanger na na parang design. Oo, kasi matagal sa hanger, matagal na hindi nagagamit eh. But anyways, mga pangga, oras po natin 1:33. Yes, 1:33 na po. Akalain mo parang kanina 12:00 lang tapos ngayon 1:30 na, 'di ba? Pero eto muna ang reminder ko sa lahat, sa mga coffee lovers out there. Hello po sa inyong lahat diyan. Alam nyo ba na meron tayong MX3 Coffee Mix? Ito po ay may high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free din po ito. Ito rin po ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na sucralose. Ito yung hindi nakakapagpataas ng blood sugar level at blood pressure. Para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, visit their website mx3ph.com. or call the hotline, taray, 0918-8888-693. At dahil dyan, syempre, ang pinaka-aabangan nating lahat, palalagpasin pa ba natin ang ating story for today? Nako, ano kaya ang masasabi mo at makaka-relate ka ba sa story natin ngayong araw na ito? Wag na natin patagalin pa. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Kadalasan, may mga relasyong nasisira dahil hindi na ipaglalaban, naluloko, napapabayaan. Pero sabi nila mas okay na daw yun kesa masira ang isang relasyon na involve ang isang family member. Lalo na kung yung involvement niya sa relasyon na meron ka is deeper. Yung tipong magugulat ka na lang kasi yung boyfriend mo pala karelasyon ng isa sa family member mo. At ang mas malupit pa dito, paano kung ang karibal mo sarili mong kapatid, kaya nasira ang lahat? Ito ang story ni Angela. Meron siyang boyfriend at meron din siyang kakambal na super duper close daw niya. To the point na mula pagkabata, talagang sila na ang mag-best friend. Halos sabay pa silang naliligo kahit nung mga lumalaki pa sila. At kapag may mga instances na kailangan niyang ipagtanggol yung kakambal niya, ginagawa niya para sa kakambal niya. Dahil syempre sa pagmamahal. Walang kabakas-bakas ng problema ang pwedeng dumaan sa kanilang dalawa. Dahil intact ang relasyon nilang dalawa. Until nagulat na lang siya na hindi niya pala alam na may boyfriend na ang kakambal niya. Yung paglabas-labas, hindi niya alam kung saan nagpupunta dahil di naman nakikwento sa kanya. Kumbaga nag-fall apart silang dalawa later on. And one day, nagulat na lang siya sa nakita niya. Hindi niya kinaya dahil nakita niya ang boyfriend niya at ang kakambal niya na nagkaroon ng something.
At kitang-kita ng dalawang mata niya yon dahil nahuli niya. Ano nga ba ang dapat gawin ni Angela? Ipaglaban ang boyfriend niya? O ipaglaban ang kakambal niya? Let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Magandang araw po, DJ Kara. Ako po si Angela, 24 years old. Meron po akong kambal na si Andrea. Sobrang close po namin, DJ Kara. Dumating pa nga po sa point na kahit po may isip na kami, sabay pa rin po kaming naliligo. Solid po ang samahan naming magkambal dahil sa tuwing may umaaway po sa amin, nagiging tandem po talaga kami para ipagtanggol ang isa't isa. Walang sino man ang makakapasag ng samahan naming iyon, DJ Kara. At alam ko po na habang buhay, siya ang number 1 best friend ko. Simula po nung mag-college kami, nagkaroon po ako ng boyfriend at first boyfriend ko po yun kaya sobrang inggit na inggit po sa akin si Andrea. Papaano naman po kasi, DJ Kara, napakapihikan po nun sa lalaki. Gusto niya po yung pogi, matalino, mayaman, mabango, gentleman, may takot sa Diyos. Diba ang dami niyang gusto, DJ Kara? Ay nako, yung kambal ko po talaga na yun. Naalala ko, DJ Kara, nung nililigawan pa lang po ako ng boyfriend ko. Madalas po siyang magkamali sa pagtawag ng pangalan namin dahil sobrang magkamukha po talaga kami ni Andrea. Siguro po ang isa sa mga pinagkaibahan lang po namin ni Andrea ay siya po ay may nunal sa bandang labi. Ako naman po ay wala. Simula po nung sinagot ko yung boyfriend ko, DJ Kara, naging close na rin po sila ng kambal ko. Kaso, sobrang lonely na din po ni Andrea dahil gagraduate na po kami ng college. Wala pa rin po siyang nakaka-date kahit isa. Sinubukan niya pong mag-download ng iba't ibang apps para makipag-date. Ako naman po, yung taga-stalk at taga-approve na rin if okay ba yung lalaki para sa kanya. Ayoko din naman po kasing mapunta sa maling tao yung kambal ko DJ Kara. Lumipas po ang ilang buwan, nakikita ko po si Andrea na sobrang saya at blooming. Kaya feel ko po meron na po siyang ine-entertain. Inaasar ko po siya at pilit na pinapaamin kung sino po ang nagpapasaya sa kanya pero secret daw po muna baka daw po mausog. Natuwa naman po ako, DJ Kara, kasi nakikita ko na siyang masaya. Diba gano'n naman po talaga ang magkapatid, DJ Kara? Makita mo lang na masaya siya, masaya ka na rin. Wala naman din po kasing magtutulungan balang araw kundi kayong dalawa lang din naman magkapatid, diba? Bago po kami mag 3rd year anniversary ng boyfriend ko, nagkaroon po kami ng sobrang lalang away, DJ Kara. Lagi po siyang hindi sumisipot sa mga dates namin at sa tuwing magkasama po kami, lagi pong napuputol ang usapan namin dahil laging may tumatawag sa kanya. Ewan ko ba, DJ Kara? Gusto po niya yun ano naman pong laban ko dun? Umuwi po ako ng bahay na sobrang pagod na pagod dahil loaded na naman po ang mga paperworks ko. Pagbukas ko po ng kwarto, DJ Kara, bumungad po sa akin ng pinaka nagpaguho ng mundo ko. Si Andrea po at ang boyfriend ko, DJ Kara, ay naghahalikan at mukha silang mga nakainom na. Nagkalat din po ang mga bote ng alak sa sahig. Sobrang putla po ng reaksyon nilang dalawa. Hinabol po nila akong dalawa, DJ Kara, pero mabilisan po ako naglakad paalis at umiiyak na may halo-halong emosyon. Galit, betrayal, at halo-halong tanong ang nasa isip ko hanggang sa mag-sink in po lahat sa akin. Ang dahilan pala ng kasiyahan ng kambal ko ay ang boyfriend ko. Bakit hindi ko napansin yun? Anong gagawin ko, DJ Kara?
Mahal ko ang boyfriend ko at mahal ko rin po ang kapatid ko. Ano pong pipiliin ko? Tulungan niyo po ako, DJ Kara. Naku, grabe naman yun. For sure, marami na namang Gina G dito sa comment section natin. Pag ganitong klaseng istorya, di ba? Akalain mo ba na ang kaagaw mo sa boyfriend mo ay yung kapatid mo pala? Naku, ano nga kaya ang pwede mong gawin kapag nakita mo sila na naghahalikan or baka nga tapos na, kakatapos lang? Di mo alam. Diba yung makita ng dalawang mata mo na may nangyayari sa kapatid mo at sa boyfriend mo? Shocking yun Sige, comment po kayo dito sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. Ano nga ba ang masasabi mo sa story ni Angela? Na inagaw ng kakambal niya ang boyfriend niya at nahuli pa silang dalawa. Sabi dito, mali ang makapagrelasyon sa BF mo na alam ng kakambal mo yan. Respeto, hiwalayan mo ang boyfriend mo. Maraming lalaki sa mundo. Ay, totoo yan, maraming lalaki sa mundo. Wow! Nako, sa mga nawawalan siya ng pag-asa. Marami pong lalaki sa mundo, di ba? Ang sakit naman na sister mo pa or twin mo pa ang sisira sa relasyon nyo ng boyfriend mo pero layuan mo na yung boyfriend mo. Kung bakit niya pinatulan ang sis mo dahil ngayon pa lang niloloko ka na Kausapin mo yung ganyang klaseng guy. Hindi ganyang klaseng guy ang need mo. Sabi ni Mami Elisa. Sobrang sakit noon kasi hindi iba ang karibal mo kundi ang sarili mong kapatid. Oo, hindi ibang tao, 'di ba? Andun sa loob ng pamamahay niya yung karibal mo. Kumbaga yung kaaway mo, nakakaharap mo na pala, hindi mo alam na siya pala yun. Sabi to ni Mami Cora. Para hindi na kayo magkaproblema ng kambal mo at hindi mag-away, akin na lang ang lalaki na pinag-aawayan niyo. May nunal din ako, sabi ni Mami ulit. Kaloka naman. O ito pa, mahal mo nga ang jowa mo pero niloko ka naman. Kambal mo pa yung kahalikan, naku, iwan mo na yan tapos tampalin mo. Sabi ni Rovicel, grabe naman ito, mapanakit. Pero alam nyo, kapag nasa ganong sitwasyon kayo, may mga ibang tao na natutulala na lang. Hindi na kayang kumilo sa sobrang pain. Meron namang iba na kapag nakita nila yon, ang unang-unang gagawin nila ay mananabunot, mananapok, mananampal. Pero ang una nilang sasampalin yung babae, hindi yung lalaki. Dapat both, kasi pareho yan di ba? Huwag kayo namimili. Pero eto pa, sabi dito, ahas ang kambal mo. Sabi ni Doris Gab, what a word. Parang kanina lang scroll ako sa Facebook, nakakita ako ng quotes na wag mo daw papatawarin ng isang taong ahas kasi kahit magbago pa yan, still ahas pa rin daw yan. Aray! Aww. Hirap naman. Ahas pa rin daw yan at ang ahas ay nanunuklaw pa rin kasi di naman niya pwedeng i-plaster yung bunganga niya para hindi manuklaw. Ano sinasabi ko? O sige, basa pa tayo ng comments dito. Meron na namang magkapatid ang ginawang barbecue ang isang lalaki. Hiwalay mo ng boyfriend mo, Angela. Kung mahal ka talaga niyan, hindi ka lulukuhin yan. Tapos sa kapatid mo pa, yung kapatid mo naman, malandi din naman. Sabi naman to ni Ate Aname. O ito naman, sabi dito, mas matimbang daw ang kapatid, kaya iwanan mo ng boyfriend mo. Ito naman ay opinyon ni Ate Verna. So, blood is thicker daw. Angela, in the first place, wala kang maling nagawa. Sila ang may mali sa'yo. Pero hindi magandang sirain ang relationship nyo bilang magkapatid. Pag-usapan nyo magkapatid kung dapat bang magpatuloy sila alang-alang sa relasyon nyo. Parang in a way, bigyan pa raw ng chance, 'di ba? Sabi ni Ate Anami at pag-usapan daw. Ang dami na namang Gina G talaga, galit na galit kayo. Syempre nga naman, sino ba namang hindi magagalit sa ganitong klaseng storya? 'Di ba? Sabi In Your Eyes the Movie pala to, sabi ni Ning. Ay, totoo. Kasi sa In Your Eyes the Movie, di ba magkapatid? Ito kasi mas dahil kambal Kumbaga sabay silang lumaki, sabay sa lahat ng bagay. Di ba? Sana nung makita mo na naghahalikan sila, pinag-untog mo na sana yung mga pagmumukha nila. Sabi naman Mami Rosie, grabe naman to, mapanakit kayo. Pero hindi ko kayo masisisi kasi may ganun talaga magalit, di ba? Pag binetray ka. Eto pa sabi, ang kati naman ng kapatid mo. Nako, pag umpugin mo ulo nila kasi kung may laman yan, alam na nila ang tama at mali. Totoo naman. Sabi ni
Regorgo. Napakalandi nila pareho. Sabi naman to ni Ate Melody. Basa naman tayo ng ibang comments ito sa ating isang Facebook Live, DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. O yan, sabi dito, ang sakit naman, kapatid mo pa ang nagtraidor sa'yo. Hiwalayan mo yung boyfriend mo. Kasi nagtaksil na siya sa'yo, makakahanap ka ng para sa'yo. Move on ka na lang. Sabi ni Ate Lorena. Ayan. Yung kapatid mo ang may kasalanan. Alam niya na may boyfriend ka, pero pinatulan pa. Sabi naman to ni Ate Beth. Ay, grabe naman talaga yun, di ba? Oo nga naman, aware na aware yung kapatid mo, pero pinatulan pa rin niya. Ay. Anyways, alam nyo, ang sakit kapag nabetray ka ng taong pinaka-importante sa'yo. Lalo na kapag kadugo mo yan, di ba? Kapag kaibigan nga lang ang sakit eh. Pag kadugo mo pa, parang ano nga ba yung gagawin mo? Di ba? Pero, Angela, may tanong ka sa akin kanina eh. Sabi mo, sino ang pipiliin mo or ano ang gagawin mo kasi mahal mo silang pareho. Mahal mo yung boyfriend mo at mahal mo din yung kapatid mo. Ang tanong ko lang dito, mahal ka ba nila? Kasi ikaw sure kang mahal mo sila eh. Kaya hindi mo sila sinaktan o niloko. Pero sila, mahal ka ba nila? Mahal ka ba ng boyfriend mo kung pinatulan niya yung kapatid mo? At mahal ka rin ba ng kapatid mo kung iniisip niya na kapatid ka niya? Ayokong saktan yung sister ko. Pagmamahal nga ba ang tawag doon? I don't know. Ikaw ang makakasagot niyan. Pero alam mo, despite the pain na nararamdaman mo, kasi alam ko masakit yan eh dahil nakita mo ng dalawang mata mo. Coming from two people na importante sa buhay mo, yung boyfriend mo at yung kapatid mo na naghahalikan or may something na ginagawa. Masakit yon, pero ang unang dapat mong isipin, thank God na save ako sa maling lalaki. Diba? The guy is not right for you. Diba? Maling-mali eh. Kasi kung mahal ka ng isang tao, hindi niya sisirain yung tiwala mo sa kanya. Hindi niya ahahayaan na meron kayong pag-ugatan ng away na pwede niyong ikasira or pwede niyong ipaghiwalay. Lalo pa, kapatid mo ang involve. Diba? Yung iba sinasabi, lasing lang, hindi rin. Di mo nakokontrol yung katawan mo kapag lasing ka, pero yung isip mo, alam mo ang ginagawa mo. Save yourself of those long cries and hurts. Akala mo ngayon umiiyak ka, pero alam mo, yung pangyayaring yan, sinave ka niyan sa maling lalaki. At sa mga pain na pwede mo pang maramdaman. Napaaga lang at masakit lang kasi kapatid mo pa eh. Yung kasama ng boyfriend mong manakit sa'yo eh. Ang sagot, iwanan mo ang boyfriend mo. Kasi wala siyang respeto sa'yo. Hindi niya naisip na kapatid mo yung gagamitin niya para manira sa inyong dalawa. Actually, pareho silang hindi nag-isip ng mga bagay-bagay. Hindi nila inisip kung magagalit ka. Hindi nila inisip kung masisira ang relasyon nila sa iyo. Diba? Maraming lalaki sa mundo. Hindi lang yung boyfriend mo na yan. And doon naman sa kapatid mo, kausapin mo yung kapatid mo. Hear her side because after all, kapatid mo pa rin yan. Umikot man ang mundo, magsabunutan man kayo, mag-away man kayo. At the end of the day, hindi mo pwedeng burahin yung katotohanan na kapatid ko pa rin yan eh. Kahit galit ako dyan. Kadugo ko pa rin yan. Balang araw, mawawala tong issue na to, mawawala tong lalaking to. Pero hanggang sa tumanda kayo, magkapatid kayo eh. Walang cut off yun. I know nagalit ka sa kanya ngayon, pero bakit niya nagawa yun sa'yo? Tanungin mo siya.
hear her side and hayaan mo siyang mag-apologize sa'yo kasi deserve mo ng apology niya. Deserve mong marinig yung sorry niya. At deserve niya na bumawi sa'yo at humingi ng tawad. Kasi kailangan mong mailabas lahat ng nararamdaman mong sakit. Or else, mas mahihirapan kang mag-move on kapag hindi kayo nag-usap. So pag-usapan nyo, and tanungin mo siya, ano bang balak mo? Iti-take mo ba yung risk na agawin yung boyfriend ko? Rather than isave ang relasyon nating magkapatid? Kasi kung oo, ay Angela, lumayo ka na sa kanilang dalawa kung ipaglalaban niya yung boyfriend mo. Kasi delikadesa ang tawag doon eh. It's never okay. Na habang nandyan ka sa eksena, nakikita mo sila magkarelasyon or pinaglalaban yung pagmamahala nila, you will never be okay as long as andyan ka sa side nila. Kaya tanungin mo siya kung anong plano niya, anong balak niya. May regrets ba siya? Nagsisisi ba? Gusto ba niyang bumawi? Alam niyo, ang pinakamasakit sa lahat, yung betrayal no? At na-realize ko yung mga taong gustong mag-betray, yung mga taong backstabber, magaling gumawa ng pang-aahas sa likod mo, they are most powerful kapag nakatalikod ka. Doon nila nakukuha yung power nila. Kasi hindi pala nila kayang gawin ng harapan yung mga bagay-bagay. Kaya lumalakas sila kapag nakatalikod ka na. And the saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies. It comes from your loved ones. Kaya masakit. Sincerely,